Sa nakaraan nating video ay kung saan, nilabanan ni Mu Yunfei ang White King Kong at kanya itong tinalo. Samantala, pinatay ni Lei He ang prodigy ng Kanghai sect na si Feng Mo sa isang pag-atake lamang, nang makita ito nila Changsen at ng kanyang cute na maliit na master, sila ay di makapaniwala at namangha. Sa labas ng Grand Hall Square kung saan, ang lahat ng hindi kasali sa Demon Ceiling Assembly, ay naghihintay, at isang malaking leaderboard ang lumitaw sa harap ni General Chen Li at ng mga elder ng mga dakilang imperyo. Sa tahimik na kapaligiran, may lamok na lumipad na nagdulot ng pagkagulo. Ang lamok ay umugang sa harap ni Xuanxua na mukhang ipis, na lubhang nakainis sa kanya. Gaano man ito nakakabahala, hindi niya kayang patayin ang mga nakakainis na lamok na ito. Sa scoreboard, si Yu Fei ang nangunguna sa leaderboard, second ay si Gu Langzai, ang pangatlo ay si Han Tai, at ang pang-apat na pwesto ay si Mu Yunfei. At ang iba ay hindi kilala ng mga tao, ang mga kabataang lalaki sa ibaba ay tumingin sa leaderboard at masiglang nag-uusap. Tunay ngang karapat-dapat si Prinsipe Yu Fei, ang maging pinuno ng nakababatang henerasyon sa imperyo, sa loob lamang ng napakaikling panahon, nakalikom na siya ng 30,000 puntos, ang ganitong score ay maaari pang makapasok sa ranggo ng mga nakaraang henerasyon sa mga torneo ng pagkakasiil ng demonyo. Walang duda, sa nakababatang henerasyon ng tatlong dakilang imperyo, si tagapagmanang Prinsipe Yu Fei ang nangunguna sa lahat. Sa tabi nila, si Elder Lin ng Feiwu sect ay nagsalita rin ng ilang salita. Sa pagkakataong ito, ang unang pwesto sa Demon Ceiling Tournament ay napunta kay Crown Prince Yu Fei. Hindi ko inasahan na ang Lesser Sect Master ng Kanghai sect, si Gu Langzai, ang makakakuha ng ikalawang pwesto na may 20,000 puntos. Narinig ito ni Elder Chen ng Kanghai sect at tumingin para tumugon. Elder Lin, ang Lesser Sect Master ng Feiwu sect ninyong si Yu Tai ay malakas din, habol na siya sa Lesser Sect Master ng aming Kanghai sect. Narinig ito, itinaas ni Elder Lin ang kanyang kamay at nagsalita ng mahinahon. Hindi mo maihahambing sa inyong Kanghai sect na maraming talented disciples na nasa top 20 rankings, samantalang ang aming Feiwu sect ay 3 lamang. Agad naman nagsalita si Elder Chen para tumugon sa sinabi ni Elder Lin, kakasimula pa lang ng Demon Ceiling Tournament, hindi pa gaanong mahalaga ang mga score na ito. Elder Lin, tigilan mo na ang pagpuri sa mga kabataang yun. Pagkatapos niyang magsalita, isang kabataang lalaki sa tabi ni Elder Chen ay biglang nagsalita. Bakit biglang nawala si Feng Mo? Nang marinig ito, si Elder Chen ay nagalit, namula ang kanyang mga mata at sumigaw ng direkta sa kabataang lalaki. Ano ibig mong sabihin na wala siya? Marunong ka bang magsalita? Sorry, Elder, tugon ng binata pagkatapos magalit, bumaling siya sa score leaderboard at ngumiti ng maliwanag. Siguradong tumataas ang puntos ni Feng Mo at nagbabago ang kanyang ranggo. Nang tingnan niya ang buong listahan at hindi pa rin makita ang pangalan ni Feng Mo, nagdilim ang mukha ni Elder Chen parang sa pinakailalim ng palayok, sumigaw siya ng malakas. Hey, may mali dito, agad na tumakbo si Elder Chen sa harap ni General Chen Li at nagulat. General Chen Li, ang pangalan ng aming genius na si Feng Mo ay biglang nawala sa leaderboard, posibleng may problema ba sa Demon Ceiling Tablet? Agad na tumugon si General Chen nang may seryosong ekspresyon. Ang Ceiling Tablet ay personal na ginawa ng kanyang kamahal, hindi ito maaaring magkamali, ang tanging dahilan kung bakit nawala ang pangalan ni Feng Mo ay dahil pinatay siya ng iba. Nang marinig ito, napatigil si Elder Chen, sa kanyang imahinasyon, lumitaw ang larawan ng ulo ni Feng Mo na pinugot mula sa kanyang katawan. Nagngit-ngit siya ng mga ngipin, nag-itim ang kanyang mga mata, at nanatiling tahimik. Sandali pa, itinaas ni Elder Chen ang kanyang braso at sumigaw ng malakas sa karamihan. Sino ang may lakas ng loob na patayin ang aming genius mula sa Kanghai sect? Ang mga kabataan ay lumingon at nagbubulungan, sino kaya ang may ganito kalaking tapang, na pumatay sa top genius ng Kanghai sect sa gitna ng Demon Ceiling Grand Assembly? Nang makita ang sitwasyon, ang elder ng Tianjin sect ay nagpainit pa ng ulo kay Elder Chen at nagwika. Elder Chen, ang naipong puntos ng master mula sa Divine Immortal sect na si Wang Feng ay eksaktong kapareho ni Feng Mo, marahil siya ang pumatay, kung hindi, paano naging ganito kapareho? Biglang nawala si Feng Mo, tapos biglang umangat siya sa taas. Nang marinig ito, lumingon si Elder Chen sa grupo ng ating bida at sumigaw. Wang Feng, ang lakas ng loob mo, kung ang inyong sect master ay pumatay sa genius ng Kanghai sect,
ako mismo ang papatay sa inyong lahat para maghiganti. Pagkasabi nito, nagpakawala si Elder Chen ng malawak na tubig na sumalpok sa grupo ng ating bida. Ang napakalakas na kapangyarihan ng tubig ni Elder Chen ay nagpahanga kahit sa mga nanunood mula sa malayo. Ang babaeng master ng Tianxian sect, nang makita ito, ay ngumingiti ng mayabang, sa kanyang isip. Si Elder Chen ng Kanghai sect ay isang mid-stage profound sovereign expert, sa pagkakataong ito, siguradong malilipol ang Divine Immortal sect. Ang tubig ni Elder Chen ay nagkondensa at nag-anyong isang mabangis na dragon na may matatalim na pangil, sumugod sa grupo ng ating bida. Sa harap ng bibig ng dragon, si Ziman Piaozu ay matapang na humakbang pasulong at nagsabi, "Ako na ang bahala dito." Pagkasabi nito, itinaas ni Ziman ang kanyang mga kamay sa harap ng kanyang bibig at bumulong ng formula para mag-concentrate ng energy. Nang walang emosyon sa mukha, pinakawalan ni Ziman Piaozu ang atake sa bibig ng dragon. Sa sandaling lulunin siya nito, ang kanyang pag-atake ay tumagos sa bibig ng dragon at dumaan sa katawan nito, bago tuluyang lumabas. Nang makita ito, namulat ang mga mata ni Elder Chen sa pagkagulat. Ang babaeng master ng Tianjin sect, nang masaksihan ang pangyayari, ay napamura at di makapaniwala. Paano ito nangyari? Dahil sa pagkagulat ni Elder Chen, ang atake ni Ziman ay tumagos sa kanyang lalamunan. Pagkatapos, ang atake ay dumaan sa utak ni Elder Chen at diretso kay General Qin Li. Nang makita ito, itinaas ni General Chen Li ang dalawang daliri para harangan ang atake. Sandali pa, may nakita si General Chen Li na nagpamulat sa kanyang mga mata sa pagdududa. Sa dulo ng kanyang daliri ay isang kahabag-habag na patay na lamok. Tiningnan ni General Chen Li si Elder Chen na dumudugo sa tabi niya at naisip. Ginamit lang niya ang isang lamok para pumatay ng mid-level profound sovereign. Pagkatapos mag-isip, inutusan niya ang kanyang subordinate. May tao ba dyan? Imbestigahan agad ang background ng Divine Immortal sect. Masusunod, General, tugon ng kanyang kawal nang maresolba ang sitwasyon, ibinaba ni Ziman Piaozu ang kanyang mga kamay at tiningnan si Elder Chen ng may malamig na ekspresyon. Sa isang banda, ang babaeng elder ng Tianjin ay tiningnan si Ziman Piaozu at nanatiling tahimik, pero sa loob-loob niya ay galit na galit at nagwika. Bakit mas nakakatakot ang taong ito mula sa Divine Immortal sect kaysa sa iba? Samantala, si Zhu Qin sa di kalayuan, ay tinitignan si Ziman Piaozu ng seryoso. Pagkatapos, namulat ang kanyang mga mata sa pagkagulat at bumulong. Una, ginamit nila ang bandages para mabali ang braso ni Guishong ang elder mula sa Saifang Palace. Ngayon naman, pinatay nila si Elder Chen ng Kanghai sect gamit ang lamok. Anong klaseng sect ba itong Divine Immortal sect? Nang marinig ito, sumagot si Elder Qin Sheng, hindi ko rin alam, napailing ang matanda at bahagyang napahagikik. Pero ang alam ko lang, na ang Divine Immortal sect ay isang entidad na dapat makipag-ugnayan ng maayos ang Qinyun Pavilion. Sa parehong oras sa lupang pinabayaan ng Diyos, sa gitna ng makapal na kagubatan, isang mahiwagang lilang halamang espiritual ang lumitaw. Ang halamang ito ay naglalabas ng nakakasilaw na liwanag habang unti-unting bumubukadkad ang bulaklak nito, nagbubunyag ng kakaibang istigma na may iba't ibang laki ng mga sanga. Sa sandaling yon, dalawang grupo ng mga tao ang sumipot, ang isang grupo ay binubuo ng mga dakilang master sa pag-cultivate, pinamumunuan ng isang gwapong monghe na may puting balat tulad ng suha, ang kabilang grupo naman ay mga payat na kabataan, pinamumunuan ng isang lalaking may hawak na pamaypay. Ang dalawang grupo ay nakatayo sa harapan ng bawat isa, nakatingin ng mariin sa halamang espiritual sa kanilang paanan, habang sila ay nagtutunggali, sa malayo ay makikita ang figura ng ating bida na bahagyang nakatago sa likod ng sanga. Nakaupo siya sa tuktok ng sanga, nakatingin ng may kakaibang ngiti. Si Li Qing ay lumingon, habang nakasara ang isang mata ay nagwika ng pabulong, habang bahagyang nakangiti, ang mantes ay hinahabol ang kulaglig, hindi namamalayan ng ibong nasa likod, sa isang tusong pinuno ng sekta tulad nito, paano hindi uunlad ang Immortal Divine Sect? Ang ating bida ay nagtaas ng kamay at hinawakan ang kanyang baba, na mukhang walang malay ay sumagot. Ano ba ang ginagawa nila sa tabi ng taniman? Nag-aaway ba ang mga monghe at tao dahil sa isang gulay? Nang marinig ito ni Dumbo Li Qing, bigla na lang siyang nagutom. Samantala, si Changsen, na nakatayo sa tabi ng ating bida, ay inilapag ang kamay sa dibdib at sumagot ng may tapang,
ang lilang bulaklak na ito ay tinatawag na Purple Spirit Mysterious Flower. Kapag ito'y naging Purple Spirit Profound Elixir, maaari nitong taasan ang tsansa na umabot sa peak ng Strong Nobility Realm at mag-breakthrough sa Profound Sovereign Realm ng hanggang 50%, isang mahalagang kayamanan para sa peak ng Nobility Realm, kaya naman pinag-aagawan nito. Nanahimik si Mu Yunfei nang marinig ito at nag-isip, ang junior sister ay tunay nga na master sa paggawa ng 8th grade pills, kahit na malubha ang aking sugat, nang ininom ko ang pill niya, mabilis akong gumaling. Habang si Fei Wu na nakanganga ay bumulong sa sarili habang nakamasid kay Changson, mas lalong gumaganda si Junior Sister Lee sa bago niyang anyo. Pagkatapos, tumingin ang ating bida kay Changson at nagtanong ng may paghanga, kilala mo ba sila? Ang grupo ng mga cultivator ay mga disciple ng Fei Wu sect, ang nangungunang major sect, at si Yefeng ang kanilang top genius. Ang mga monghe naman ay mga disciple ng major sect na Wu Xiang sect, na pinamumunuan ni Wu Nian, ang kanilang top leading genius. Ang Wu Xiang sect ba ay binubuo ng mga Buddhist cultivator lang? Tanong ng ating bida. Tama, sect master, ang Wu Xiang sect ang tanging Buddhist sect sa tatlong Great Empire. Kahit hindi pa nila naaabot ang pinakamataas na antas ng major sect, hindi sila dapat malitin, lalo na ang kanilang kakaibang paraan ng pag-atake na mahirap depensahan. Matapos makinig, ngumiti ang ating bida at nag-isip, kung posible, gusto kong mang-agaw ng mga disciple mula sa Wu Xiang sect, bihira lang ang mga Buddhist disciple, Sa ibaba, itinaas ni Yefeng ang isang kamay sa kanyang bibig at iniunat ang isa, nagsalita ng malakas, Brother Wu Nian, kung papayag kang ibigay ang Purple Spirit Mysterious Flower na ito, ituturing ko itong utang na loob, sa hinaharap, kung may kailangan ka, sabihin mo lang at tutulungan kita. Walang emosyon na tumugon si Wu Nian, Benefactor Ye. Labis mong pinahahalagahan ang panlabas na anyo, ang mga kayamanan ay pansamantala lamang, dapat dalhin ng munghing ito ang Purple Spirit Mysterious Flower pabalik sa Wu Xiang sect para sa purification, upang hindi tuksuhin ang mga tao. Nang hindi ito matanggap ni Yefeng, nagpumilit siya, kung hindi ka papayag, wala kaming choice kundi makipaglaban. Biglang iniwagayway ni Yefeng ang kanyang staff, at mula sa kanyang balabal ay lumitaw ang mga puting balahibo na nagtipon-tipon at naging mga kuko at katawan ng isang mythical beast. Sa isang iglap, isang dragon na gawa sa mga balahibo ang bumabalot kay Wu Nian. Ito ang kanyang ultimate technique, Fei Wu Cloud Dragon, sigaw ng mga disciple ni Yefeng na puno ng pagmamalaki. Ang Fei Wu Cloud Dragon ang pinakamalakas na skill inheritance ng aming sect. Si Yefeng senior brother ay nakapag-master na ng 9th level nito. Hindi makakalaban ang mungheng ito. Ngunit kalmado pa rin si Wu Nian, habang binibigkas niya ang mantra, isang golden light ang pumalibot sa kanyang katawan at naging isang malakas na golden dragon, ang kanyang profound skill, ang Grand Might Heavenly Dragon. Tara na, laban, sabay na sigaw ng dalawa, ang Cloud Dragon at Golden Dragon ay nagtunggali, nagdulot ng malakas na pressure na nagpabalik sa mga disciple, si Mu Yunfei, na nasa likuran, ay nagtanong, Sect Master, sino sa palagay mo ang mananalo? Walang pag-aalinlangan na sumagot si Wang Feng, si Yefeng. Ngunit sa kasagsagan ng laban, biglang bumukas ang bibig ng Cloud Dragon at umatake. Ngunit sa halip ay napahagulgol ito ng biglang kagatin ng Golden Dragon ang buntot nito, naghirap ang Cloud Dragon at napaluha, habang ang Golden Dragon ay lalong lumakas. Ang lakas talaga ni Senior Brother Wu Nian, bulong ng mga Junior Brother niya. Matapos ang laban na ito, lalong tataas ang pangalan ng Wu Xiang sect sa buong Yaorei Empire. Samantala, si Yefeng at ang kanyang mga kasama, ay mukhang talo na, mukhang nangingitim ang kanilang mga mukha, biglang sumigaw si Yefeng, Fei Wu Thousand Swords. Isang liwanag ang sumabog mula sa kanya, at ang mga balahibo mula sa katawan ng Golden Dragon ay lumipad palabas, nagdulot ng matinding sakit nito. Ang mga balahibo ay muling nagtipon at naging isang malaking Cloud Dragon na bumabalot kay Yefeng. Ngunit bago pa man siya makapagmalaki, biglang sumalakay ang Golden Dragon mula sa likuran, tinalo si Yefeng at ang Cloud Dragon, nahulog si Yefeng, naglabas ng dugo sa kanyang bibig, at iniwang nakahandusay sa lupa. Gulat na sigaw ng mga kasamahan ni Yefeng, papaano ito posible? Natalo talaga si Senior Ye, kahit si Senior Brother Ye ay hindi rin umubra. Ang lakas ng mungheng ito, talaga bang ganito siya kalakas? Bumalik ang Golden Dragon kay Wu Nian, nakapulupot sa kanyang katawan habang isang gininto ang lotus ang sumisikat sa itaas ng kanyang ulo. Nang makita ang mga pangyayari,
Bumaling si Mu Yunfei kay Wang Feng at nagsabi, Sect Master, mukhang mali ang hinala mo ngayon, ngunit ang ating bida, ay may kalmadong ekspresyon, at tuwirang sumagot, ano ba ang alam mo, huwag magmadali, hindi pa tapos ang laban. Si Wu Nian, na nakaupo sa loob ng Golden Dragon, ay tumingin kay Ye Feng at nagsabi, ibig sabihin ba nito ay talo na ang benefactor natin, pwede na nating kunin ang Purple Spirit Profound Flower nang walang pag-aalinlangan. Sinong nagsabing talo ako? Pagkasabi niya, nagbago ang anyo ni Ye Feng sa isang kakatuwang paraan, hindi pa tapos ang laban na ito. Nang makita ni Wu Nian ang eksenang yon, napakunot ang kanya noo at malakas niyang sinigawan, Ye Feng. Ikaw ang nangungunang prodigy ng Fei Wu sect, ngunit ngayon, subalit kasabay nito, nagsimulang magbago ang katawan ni Ye Feng, naging lubhang nakasisindak, may mga balihibong kulay lila ang unti-unting bumabalot sa kanyang katawan, at matutulis na kuko, ang mukha niya ay ganap ng nagbagong anyo. Wala nang kahawig sa tao, kundi isang mabangis na halimaw, at pinapalibutan ito ng malakas na enerhiya, buong tapang siyang lumakad palapit kay Wu Nian, na ikinapanik nito at sumigaw. Naglakas loob ka talagang mag-insayo at gumamit ng demonic arts. Narinig ito ng mga junior brothers ni Wu Nian at sila rin ay nabahala, pawisan sa takot, demonic arts. Bukod dito, ang mga junior brothers ni Ye Feng ay natakot sa kanyang pagbabago, nagtataka, ito ba talaga ang ating genius? Samantala, si Fei Wu ay napatitig ng malalim, at naguguluhan, ano ang ibig mong sabihin sa demonyo? Agad na tumugon si Changsen at ipinaliwanag ito ng may takot, sinasabing ang mga demonyo ay masasamang nilalang mula sa ibang mundo, agresibo at mapangwasak. Saan man sila magtungo, walang natitirang buhay. Noong unang panahon, sinalakay ng mga demonyo ang buong Xianlan continent, layunin nilang gawing alipin ang lahat ng practitioner doon. Upang protektahan ang Xianlan continent, nakipaglaban ang mga cultivator sa mga demonyo sa isang napakalaking digmaan, sa huling labanan, nagwagi ang mga cultivator ng Xianlan continent, ngunit ito ay isang mapait na tagumpay, ang mga inheritance tulad ng Refined Pill Master ay unti-unting nawala pagkatapos ng digmaang iyon. Gayunpaman, may mga naiwang demonyo na nagtatago pa rin sa kontinente, nang makita ng malalaking faction na hindi naman ito banta, hindi na nila pinursigi ang pagpuksa sa mga ito, sa halip, ginawa itong trial para sa mga cultivator sa buong kontinente. Nang marinig ito, si Fei Wu ay nabigla, nagulat na itinuro ang harapan, posible bang si Ye Feng ay isa ring remnant ng demonyo? Hindi siya tunay na demonyo. Isa lang siyang cultivator sa kontinente na nagsanay ng skill inheritance na iniwan ng mga demonyo, unti-unting nagiging isa sa kanila, tulad ni Great Demon Xuanxua noong 1,000 taon ang nakalipas, na nagmassacre sa Yaorei Empire, ngunit kaya niyang kontrolin ang skill inheritance ng mga demonyo nang walang epekto ang violent aura nito. Nang marinig ito, biglang naunawaan ni Fei Wu ang isyu at hinawakan ang kanyang baba, ganun pala, kaya pala parang ordinaryo lang si Xuanxua sa loob ng sect. Sa madaling salita, ang demonyong ito ay hindi karaniwan, bakit ako matatakot na makontrol ng skill inheritance? Si Changsen ay nabigla at lumingon nang marinig ang mga salita ni Fei Wu, ano, si Xuanxua Great Demon ay isa rin ba sa inyo, kasama rin ba siya sa ating Divine Immortal Sect? Ang grupo ni Wang Feng ay tiningnan si Changsen ng may kakaibang kalmado, kaya pala hindi niya alam. Si Changsen ay nakatitig sa direksyon sa ating bida habang ito ay inaantok, at napaisip, kahit si Xuanxua Great Demon ay sumusukob sa Divine Immortal Sect, tunay nga itong isang malaking sinaunang hidden sect. Samantala, naglaban sa hangin sina Wu Nian at Ye Feng, nang magkatapat. Ye Feng, bilang disciple ng Fei Wu sect, alam mo ang kasamaan sa mundo, ngunit sumali ka pa rin sa kanila, ito ay malaking kasalanan. Hahaha. Ano ang problema kung demonyo? Iniwagayway niya ang kanyang balahibong mga braso, basta ako'y lumakas, kahit maging masamang espiritu pa ako, payag ako. Pagkatapos niyang magsalita, iniunat niya ang kanyang mga braso, unti-unti itong lumaki, bumabalot sa paligid, na ikinakaba ng mga disciple mula sa magkabilang panig, saka pinagsama ni Ye Feng ang kanyang mga braso at nilingon ang harapan, sumisigaw, mamatay kayong lahat. Sa hirap ng atake ni Ye Feng, agad na umilag si Wu Nian, ngunit ang malakas na hampas ay patungo sa mga disciple ng Fei Wu sect, ang kanyang mga junior brothers, hindi nagtagal, ang mga disciple ng parehong Fei Wu at Wu Nian sect ay sumapit sa malagim na kapalaran.
Tinusok sila ng matitigas at matutulis na balahibo ni Ye Feng, dinanas nila ang matinding sakit, namumutla ang mukha, umiikot ang mata, sumisigaw sa desperasyon. Sa susunod na sandali, ang katawan nila ay pinagpuputol-putol at nahulog sa lupa. Nang makita ito, puno ng galit si Wunian, nagngangalit ang ngipin at pilit na sinabi, "Ikaw Ye Feng, hindi mo lang pinatay ang mga miyembro ng Wunian sect, pati sarili mong kasama ay pinaslang mo." Sa puntong ito, tinignan ni Wunian si Ye Feng nang may nakamamatay na tingin at sumigaw, "Tunay ngang nabaliw ka na." Hindi pinansin ni Ye Feng ang mga salita ni Wunian at pinagsama ang kanyang mabalahibong mga kamay at nagwika, "Ang mga patay lang ang nakakaalam ng lihim ng aking demonic arts. Ngayon, tingnan natin, kung wala ang ulo ng dragon, mananatili pa rin bang makapangyarihan ang dakilang dragon mo?" Pagkasabi nito, binuo niya ang kanyang mga braso at diretsyong pinutol ang ulo ng Golden Dragon mula sa katawan nito nang walang pag-aatubili. Nang bumagsak ang ulo ng Golden Dragon, yun din ang sandaling nilamon ang kapangyarihan ni Wunian. Nakatitig siya ng nakapikit, dumudugo ang bibig, at may kumikislap na golden light. Ang katawan ng Golden Dragon ay nagkawatak-watak, at kasabay nito, nahulog si Wunian mula sa himpapawid. Lumapag si Ye Feng sa harap ni Wunian at nakita itong puno ng sugat, nanginginig at patuloy na umuubo. Lumapit si Ye Feng kay Wunian, at bulong ng bulong, "Simula nang magsanay ako ng demonic skill, palihim akong nagtitiis, hindi ko ito pinapakita, ngayong nakita mo ito, sapat na yun para masiyahan ka." Habang nagsasalita, ang matutulis niyang balahibong kamay ay pumisil sa leeg ni Wunian. Sa isang iglap ng kanyang mga kamay, ginawa ni Ye Feng ang lahat sa paligid na maging isang madugong labanan. Hinawakan ni Wunian ang kanyang mga kamay at patuloy na inusal, "Ang kasamaan ay hindi matatalo ang katarungan." Kahit hindi ko makita ang araw na yon, hindi magtatagal bago may kumilos alinsunod sa langit. Pagkatapos niyang magsalita, biglang sumingit ang ating bida at nagwika, "Sa pagdating ng sect master na ito, sino ang nagsasabing hindi mo makikita ang araw na yon?" Narinig ni Ye Feng ang boses at lumingon. Nakita niya ang ating bida na nakatayot lumulutang sa hangin at napapaligiran ng nakasisilaw na gintong liwanag. Tiningnan niya ito at nagtanong ng may bahid ng pagkabigla, "Sino ka?" Hinugot ng ating bida ang isang bagay at ipinukol kay Ye Feng. Agad itong tumama ang sinag ng gintong liwanag sa kanyang balahibo, tuluyang natanggal ito. Sandali pagkatapos, ang mga alagad ng ating bida ay lumapag din mula sa mga sanga at lumapit. Bumaba si Wang Feng mula sa hangin at nagtungo kay Wunian, sabay sabi, "Henyo ng Wusiyang sect, ang sect master na ito ay maaaring tulungan kang patayin ang taong sinanibang ito. Ngunit dapat, kailangan mong sumunod sa sect master na ito." Narinig ito ni Wunian at parang tinamaan ng kidlat. Natulala siya, "Anong sinabi mo?" Ginamit ni Ye Feng ang spiritual na enerhiya upang ibalik ang mga nalaglag na balahibo sa kanyang mga braso. "Ha? Hindi ko alam kung saan ka nanggaling, baliw, pero dahil lang sa sinabi mong biro na yan, hahayaan kitang mabuhay ng kaunti pang panahon." Tumingin si Wunian sa ating bida nang may bahid ng pagkainis. "Gusto mo akong ipagkanulo ang Wusiyang sect at sumama sa iyo?" Sa puntong ito, ikiniling ng bahagya ni Wunian ang kanyang ulo, napakunot ang kanyang noo, at nagtanong ng may pagdududa, "Bakit ko gagawin yon?" Ibinuka ng ating bida ang kanyang mga braso at lumakad palapit kay Wunian ng may kumpiyansa. Sabay sagot ng matapang, "Batay sa katotohanan na maibibigay ko sa iyo ang pagkakataong makamit ang pagiging Buddha." Nang marinig ito, naging curious si Wunian, "Ano bang pagkakataon para maging Buddha? Alam mo ba kung paano maging Buddha?" Kasabay nito siya ang nagwika sa kanyang sarili, "Sa 3 dakilang imperyo, tanging ang aking Wusiyang sect lamang ang may inheritance ng landas ng Buddhist, at ngayon, sinasabi ng taong ito na ibibigay niya sa akin ang pagkakataon na maging Buddha, hindi ba siya baliw?" Isinara ng ating bida ang kanyang isang mata at sumagot ng prangka, "Siyempre alam ko. Buti na lang, pagkatanggap kay Li Changsan, nakuha ko ang espesyal na reward na Buddhist skill na makakatulong sa akin para magyabang." Pagkatapos makuha ang Buddhist skill, hinawakan ng ating bida ang kanyang mga kamay at agad na lumitaw sa likuran niya ang Dharma manifestation ng isang dambuhalang Buddha, naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Kasabay nito sinabi ng ating bida, "Ang Buddha ay ako, ang Buddha." Ang gintong liwanag mula sa Dharma manifestation ay tumama sa mukha ni Wunian, at napamura siya, "Ito ba ang Dharma manifestation ng isang Buddha?" Pagkasabi niya nito, ang bugso at kapangyarihan ng Dharma manifestation ay napakabigat kay Wunian, at hindi niya namalaya na yumuko na siya ng husto. Hindi lang siya.
kahit si Ye Feng ay hindi kayang tiisin ang bugso at lumuhad, nanginginig sa takot. Sino ba talaga ang taong ito? Ang mga alagad ng ating bida ay hindi rin nakatakas sa Dharma manifestation, lumuhad at yumuko bilang paggalang. Samantala ramdam ni Lei He ang napakalakas na kapangyarihan ng Dharma manifestation, pawisan sa takot, palihim niyang nilingon ito, nag-iisip, ito ba ang level ng sect master? Sa Dharma manifestation pa lang, napapaluhod na ang mga tao sa pagsamba. Sa sandaling yun, isang makislap na gintong liwanag ang kumalat mula sa anyo ng Buddha. Ang liwanag ay kumalat sa buong pabaliktad na kagubatan, at ang mga malapit sa liwanag ay napilitang lumuhad sa sobrang pressure. Sa di kalayuan, si Prince Yu Fei ay hindi naiiba, napilitan din siyang lumuhad, galit na nakatingin sa Dharma manifestation, ayaw niyang iuko ang ulo, ngunit sobrang bigat ng pressure, kaya dumagsa ang dugo sa kanyang utak, nagpapamula sa kanyang noo, ang kasama niya sa tabi ay sumilip at nagbulalas. Crown Prince, ang Dharma manifestation na yun ay malinaw na galing sa isang makapangyarihan, kailangan nating yumuko bilang paggalang, kung ayaw nating mamatay sa sobrang lakas nito. Agad na tumugon ang prinsipe, ha? Ang prinsipe na ito ay nasa itaas ng lahat, at hindi dapat lumuhad sa isang maliit na Dharma manifestation. Malaking kahihiyan ito, kailangan ko bang talagang sumuko? Nang marinig ito, ang dalawang kasama ay walang magawa at hindi nang ahas sumagot. Pagkatapos, isang kasama ang inabot niya at sinakol ang batang nasa tabi niya. Nagulat ang binata, hinigpitan niya ang kanyang kapit sa leeg ng binata, itinaas ito ng mataas, nagsimulang lumitaw ang gintong liwanag sa binata, nagpaikot sa kanyang mga mata habang unti-unting dumadaloy ang mga luha ng dugo sa kanyang mukha. Dahil hindi siya yumuko sa Dharma manifestation, dumagsa ang dugo sa kanyang ulo, at sa susunod na sandali, sumabog ang kanyang ulo, kumalat ang dugo sa lahat ng direksyon. Pagkatapos ipakita ito kay Yu Fei, nagpaalala ang kanyang kasama, Crown Prince, kapag nasa ilalim ka ng bubong, kailangan mong iuko ang ulo. Narinig ito ni Yu Fei at wala siyang magawa kundi ibaba ang kanyang ulo, nanginginig sa galit at nagwika, kung malalaman ko kung sino man ang nagpakawala ng Dharma manifestation na ito, tiyak na puputulan ko siya sa libu-libong piraso. Bumalik sa kagubatan, sinikap ni Ye Feng na pigilan ang napakabigat na pressure na pumipiga sa kanya. Umungol siya sa galit, ginugol ko ang lahat ng puso at kaluluwa ko sa pagmaster ng demonic arts para lang hindi ako kailanman luluhod at yuyuko sa kung sino man. Pagkasabi nito, ipinasok niya ang kanyang matatalim na kuko sa lupa at pinilit ang sariling tumayo. Ang Buddha ay isang talampakan ang taas, ang demonyo ay naging isang yarda. Sa mga salitang yon, nakawala si Ye Feng sa pressure ng Dharma manifestation at lumipad sa himpapawid. Sa kanya ibinuka ang kanyang mga pakpak at sumugod patungo sa Dharma manifestation, puno ng masamang enerhiya. Itinaas ni Ye Feng ang kanyang kamay at mariing nagsalita, kailangan kong gamitin ang Supreme Dharma manifestation upang ipakita sa mundo. Sa puntong ito, ang kanyang kasalukuyang katawan ay biglang sumabog at unti-unting nag-anyo sa isang malaking mabalahibong balat, may kakatwang mukha at isang ibon na tuka. Ang tinatawag na, ang kasamaan ay hindi matatalo ng kabutihan, ay isang biro lamang. Pagkatapos noon, si Ye Feng ay sumibad ng matuwid patungo sa Dharma manifestation Buddha nang may bilis ng kidlat. Nang makita ito ng ating bida, tahimik niyang inapak ang kanyang paa sa lupa, habang ang paa ng Dharma manifestation Buddha ay bumaba rin. Pagkatapos, itinaas ng ating bida ang kanyang kamay at nagtipo ng isang bukal ng gintong chi. Gumalaw siya ng mahinahon at marikit, sabay na isinagawa ang Buddha Palm First Form. Ang mga kamay ng Dharma manifestation Buddha ay nagdabog ng malakas, lumikha ng isang pagsabog na yumanig sa langit at lupa. Tumindig ang Dharma manifestation Buddha, itinaas ang malalaking kamay upang harangin ang atake ni Ye Feng. Nagbanggaan ang dalawang puwersa, lumikha ng nakasisilaw na liwanag. Sa sandaling yun, malalakas na bilog ng kidlat ay nagsimulang mabuo sa paligid ng matalas na tuka ni Ye Feng, mabilis siyang umikot-ikot sa palad ng Dharma manifestation Buddha, saka pinunit ang kamay nito at dumaan ang tuwid habang nakanganga ang kanyang matalas na tuka. Matapos mapigilan ang atake, mayabang niyang sinabi, "Akala ko malakas ka, pero wala ka pala." Pagkasabi nito, itinaas niya ang kanyang tuka at tinitigan ang ating bida ng may paghamak. Subalit, pagkaraan ng ilang sandali, isang maliit na pagsabog ang biglang naganap sa dulo tuka ni Ye Feng, unti-unting nagkawatak-watak ito hanggang sa maging tuka ng pato. Napanganga si Ye Feng sa pagkagulat, pagkatapos, sa susunod na saglit,
ang buong katawan ng Dharma body ng Black Crow ay nagkawatak-watak dahil sa sinag ng gintong liwanag ng Buddha. Doon niya biglang natanto, ang palad na ito ay napakalakas, bumalik sa dating anyo ang mga kamay ng Dharma Manifestation Buddha at naglabas ito ng napakalakas na kidlat, sa ilalim ng nagpipigting na puwersa nito, nanginginig si Ye Feng at sumigaw, masyadong malakas, sa isang kisap mata, ang katawan ni Ye Feng ay nagsimulang maluso at gumuho sa lupa, sa katuluyang nawala sa hangin nang hindi man lang nakapagsalita ng huling kataga. Si Hunian, na nasaksihan ng lahat, ay nag-isip, kung si Ye Feng, na kayang gumamit ng demonic arts, ay hindi nakayanan ng isang palad na ito, paano pa kaya ako, kahit isang daliri nito ay hindi ko kayang tiisin. Matapos malutas ang mga hadlang, ang Dharma Manifestation Buddha ay bumalik sa posisyon ng pagmemedita, itinikom ng ating bida ang kanyang mga kamay sa likod, tiningnan ang kanyang mga disipulo, at iniutos, magsitayo na kayong lahat. Itinaas ni Changsen ng kanyang ulo, nakapikit ang mga mata at may patak ng pawis sa pisngi. Ang pressure ng Dharma Manifestation na isinagawa ng Sect Master ay napakabigat. Hindi talaga kami makakatayo. Nang marinig ito, kinamot ng ating bida ang kanyang pisngi at ngumisi. Ang Buddha's palm na ito ay talagang napakamakapangyarihan. Ang pressure lang ng Dharma Manifestation Buddha ay sapat para paluhurin ang mga tao. Pagkatapos mag-isip, iniwagayway ng ating bida ang kanyang kamay. At ang Dharma Manifestation Buddha sa likuran niya ay agad na nagsimulang maglaho. Nang tuluyan nang nawala ang Dharma Manifestation, nakabangon na sina Changsen at Fei Wu. Itinaas ng ating bida ang Demon Silang Command at tumingin kay Mu Yunfei at nagwika, Yunfei, tipunin ang kanilang mga Demon Silang Command points, ipasok niyo ang inyong mga naipong puntos sa inyong mga command, naiintindihan mo ba? Naiintindihan, Sect Master. Samantala, sa gilid ng gubat, ang grupo ng prinsipe ay nakalabas na rin sa pressure ng Dharma Manifestation at nakabangon, nagsalita ang prinsipe sa kanyang babaeng tauhan, malaki ang naiambag mo. May gantimpala ka mamaya. Salamat, Crown Prince, tugon ng babae pagkasabi nito, hinugot ng prinsipe ang kanyang jade stamp at biglang sumigaw, ngayon, ang gantimpala mo ay immortalidad. Nang walang babala, lumingon siya at idinikit ang selyo sa noo ng babaeng tauhan, na nagulat sa pagkakita, ngunit huli na, ang kapangyarihan mula sa selyo ay nagpakita, unti-unting nagpabato sa kanyang katawan, sa susunod na sandali, ang prinsipe, may madilim at puno ng masamang enerhiyang ekspresyon, ay lumingon sa lalaking tauhan sa tabi nito, na nanginginig sa takot. Crown Prince, patawarin mo ako, pagkasabi nito, agad na ginawa ng tauhan ng pagpapakamatay, sinaksak ang sariling mga mata gamit ang kanyang hinlalaki, pagkatapos mabulag, mabilis siyang sumigaw, ako'y nabulag ng hindi sinasadya, kaya wala na akong makita. Sa parehong oras, sa labas ng Demon Silang Grand Square, ang datos at ranking sa leaderboard ay nagbago. Tingnan nyo, nag-refresh ang Demon Silang list, ang grupo ng kabataan, nang makita ang pagbabago, ay napanganga sa gulat, hoy, bakit nawala ang pangalan ni Ye Feng mula sa Fei Wu Sect? Pagkasabi nito, hinampas ni Elder Lin ang armrest at biglang tumayo, kinuyam ang dalawang kamao at galit na nagsalita, sino ang naglakas loob na pumatay sa henyo ng aking Fei Wu Sect? Itinuro ng tauhan sa tabi niya at malakas na sumagot, kanina lang, ang Divine Immortal Sect ay pumilit na umakyat sa leaderboard, baka may kinalaman sila. Narinig ito ni Elder Lin, lumingon siya sa grupo ng ating bida at sumigaw, tatlong salita, Divine Immortal Sect. Nang masabi lang yun, si Ye Gotchan ay masayang itinaas ang kanyang espada at tumayo sa harap ng may kumpiyansa, ako na ang bahala. Tumayo ng tuwid si Elder Lin habang nakatingin sa bangkay ni Elder Chen, napansin niya ang malalim na sugat sa lalamunan nito at ang dagat ng dugo sa ilalim ng ulo, nanlamig si Elder Lin at pinawisan ng husto, nanatiling tahimik at takot magsalita, ayaw niyang magdulot ng kapahamakan sa sarili, kaya mabilis siyang nagpalit ng paksa. Sa ngayon, hindi pa matiyak na ang Divine Immortal Sect ang pumatay kay Ye Feng, dito, may kumpiyansa na sumigaw ang kabataan, talagang orihinal na puntos iyan ni Ye Feng. Pagkasabi nito, mabilis na naghagis si Elder Lin ng balahibo diretso sa noo ng kabataan, pinauwi sa kanyang mga ninuno, matapos ito, lumingon siya at umalis. Sinusubukan mong hikayatin ang Fei Wu Sect na labanan ng Divine Immortal Sect, hindi ako nadadala sa ganito. Nang marinig ito, ang mga kabataan sa gilid ay nangirap at natawa ng nanunuya. Kung takot ka mamatay, aminin mo na lang, hindi mo kailangang gumawa ng dahilan.
Tiningnan ni Yegachan si Elder Lin nang may pang-iinsulto. Bakit ba itong taong ito ay napakatakot, hindi pa nga ako nakakapag-warm up ng muscles ngayon. Bumalik sa gubat, ang eksena ay lumipat sa mga bangkay ng mga disipulo ng Wuxiang sect, nakatayo si Wunian sa gitna ng mga bangkay, nagtipo ng mga palad at ipinikit ang mga mata para basahan sila ng sutra. Amataba, mga junior brothers, huwag ninyong panghinayangan ang nakaraan pagdating ninyo sa paraiso. Pagkatapos, lumingon si Wunian sa ating bida at nagwika. Sect Master Wang, salamat sa paghihiganti sa aking mga junior brothers, babawi ako sa hinaharap. Pagkatapos sabihin yon, agad nagtanong ang ating bida kay Wunian, paano, naisip mo na bang sumali sa Divine Immortal Sect? Mahigpit na ipinikit ni Wunian ang mga mata, ibinaba ang ulo ng mahiyain, at sumagot. Salamat sa kabutihan mo, Sect Master Wang. Ngunit hindi ko kayang ipagkanulo ang Wuxiang sect. Ngumiti ng mahinahon ng ating bida at nagsalita. Ang sabi ko ay sumunod ka sa Divine Immortal Sect, hindi direktang pagtataksil sa iyong sekta, kundi para makapagpalit ka ng paaralan, mapunta sa mas magandang lugar para sa pagsasanay, pagkamulat ng isip, at pagtatag ng matibay na pundasyon. Kapag naging Buddha ka na, ang Wuxiang sect ay ipagmamalaki ka. Nang marinig ito, lumitaw sa isip ni Wunian ang imahe ng kanyang sarili bilang isang makapangyarihang Buddha, ang mga disipulo ay nakinabang din at patuloy siyang pinuri. Salamat, Senior Brother, sa paggabay sa akin, salamat, Senior Brother. Senior Brother, tiyak na mauunawaan mo ang tunay na diwa ng Buddhism. Sa sandaling yon, nagkamalay din si Wunian at mabilis na lumuhad, iniabot ang kanyang money pouch sa ating bida at nagwika. Ako, si Wunian ay gustong sumali sa Divine Immortal Sect. Nang makita ito, agad na kinuha ng ating bida ang money pouch, nang matanggap ito, lumitaw ang system notification. Congratulations, host, sa matagumpay na pagre-recruit sa Buddhist disciple na si Monk Wunian, reward, 30,000 sect points at isang special draw opportunity. Kung may reward, gamitin na agad, bakit pa maghihintay? System, gamitin ang special draw opportunity. Sa special draw na ito, ang ating bida ay nakakuha ng Danbao Conference. Nang makita ito, agad siyang nagkaroon ng ideya, tila nakatadhana talaga sila. Nang i-recruit si Changsen, nakuha ko ang special reward na skill na Buddhist cultivation na Tathagata-pam, angkop kay Wunian. Ngayong nakuha ko si Wunian, nakuha ko ang Danbao Conference angkop kay Li Changsen.